Balang araw makinig tayo sa isang vlogger na masayang mag-vlogger din ito. Laging nakatawa. Gusto ko na siyang pinanonood. Kasi masaya siyang nagbablog. Sige, pakinggan na nga natin. Patungkol sa pag-ibig. Pag-ibig. Pakinggan na lang natin. Tungkol sa pag-ibig. Kayo, na nanonood ng video ito, naranasan niyo ba ang matinding pag-ibig? Umanto sa, di ba? Sa matinding pag-ibig, papatayin yung mahal at magpapakamatay siya. Yan ang matinding pag-ibig. Buenos días or buenas tardes, damas y caballeros. Kung palpak, semplang ang defense team ni Sara Duterte nung first day kung saan nagkalat si Miss Tapia, si Attorney Sison at nabatri pa sa kanya yung mga tao dahil sa pambabastos niya. At kung ang second day was characterized by the utter failure of Attorney CJ Narbasa para makapuntos lang man, makapogi points lang man, either sa publiko or kaya sa mga senator judges, mas worse sa kanila ang third day. Kasi itong araw sana na meron sila para gibain itong report, itong findings ni NBI Senior Agent John Mark Calilung na isang digital forensics specialist from the National Bureau of Investigation. Sinubukan nila sirain itong si Agent John Mark Calilung sa mainly dahil ito lawyer, as if ang may kailang magsalita, ang may kailang mabuhay sa mundo ay mga lawyers. Tayo lahat ng mga non-lawyers ay tai. Malaking insulto yan. In fact, marami na galit sa kanila dahil sa attitude nila. Kung hindi ka lawyer, hindi ka tao. Ganun sila. It turned out sa questioning ng mga senator judges. Kwan pala ito, CPA pala ito, hindi lawyer, pero CPA. So, kumbaga, may K rin talaga. Marami nga, mga lawyer, CPA rin. Pero hindi lahat ng lawyer, CPA. Kasi iba rin na disiplina dito sa CPA. So hindi nila nagiba, hindi nila nasira. Kahit si Cheese Escudero, sinubukan gibain, sinubukan paaminin itong si NBI agent John Mark Calilung na sabihin na conditional threat. Sabi ni Calilung, hindi, absolute threat yun. Your Honor. So sa kanila, kahit sinabi conditional yung sinabi ni Sara na kung mamamatay ako, meron na ako nag-hire na killer para assassin, para patayin si President Marcos, First Lady Liza at former Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Calilung, sa amin, absolute yan. Kumbaga, hindi nagbabago yung pagbabanta dahil lang ginawang conditional. The fact is, may nag-hire na siya ng killer at hindi siya nagbibiro. So yun, semplang, pati si Cheese Escudero, semplang. So, pero ang pinaka-worst na strategy nila ay yung parang isinalang nila or ipinasok nila itong alleged lover ni Sara Duterte na si Zuleika Lopez. Pinahamak nila ito. Sinabi nila, ito daw ang main dahilan. Kaya nagwala si Sara Duterte. Kumbaga, kaya nag-meltdown si Sara Duterte. Kumbaga, parang sinasabi nila, pareho lang doon sa
sa 32 million, okay lang magnakaw. Okay lang magnakaw. Basta binoto ka ng 32 million. Di ba? Yan ang sinabi ni Miss Tapia. Ni Miss Tapia. Sa first day pa lang. Si Attorney Sison. Dito naman, sinabi naman by the presentation ni Attorney CJ Narbasa na naapu pa naman ni former Supreme Court Justice Narbasa. Third generation na ito kasi tatay niya yung senior partner ng Narbasa Fortune Law Office. Ito naapu na, pero ang layo sa tatay. Nakita ko na yung tatay na sumabak sa past impeachments, magaling, pero itong apo walang sinabi. Itong anak ni Attorney Narbasa. So itong si CJ Narbasa, yung main defense nila nung hindi na nila nagiba itong argument, itong testimony ni NBI agent Kalilung, ito na lang. Sinabi na naman nila, basta in love. Kasi sabi ni Montulfo, si Sara Duterte at si Zuleika ay lovers. Kaya ngayon, kahit saan ko titingnan, mga post, binabalikan yung love story ni Zuleika Lopez at ni Sara. Binabalikan. Kumbaga kasi sinabi ng defense lawyers, meron pa isa na nag-summarize, basta in love si Sara Duterte, okay lang gumawa ng pagbabanta, okay lang gumawa ng death threat, basta lang dito lang, basta lang ipakita niya yung pagmamahal niya. Actually, nagbulgar dyan si Montulfo. Kasi nung araw sabi ni Montulfo, si Sara, kaibigan niya. Kaya siyang may alam niyan. Kaya siyang nagbulgar nung si Zuleika, na napanood natin sa Kongreso na kinu-question siya ni Jerbil ng kongresista ng 2nd District ng Batangas. Naglubid ng kasinungalingan niya. Kaya yan ang nangyari sa kanila. Sa sobrang pagsisinungaling, ganda sakit sila, dalawa yan tinakbo sa ospital ng gobyerno sa Quezon City So sabi ni Sara, dapat sa private, hindi pumayag. Ospital naman yan Yung sa Quezon City, malaking ospital ng gobyerno doon. Hindi. Yung isa. Quirino? Hindi. Ano kasing ospital yun? Basta. Yan. Baka yung Kanda hospital sila dyan. Quirino yun. Tapos umiyak siya. Okay? Sara. Yan. Kaya, si Montulfo ang nagbulgar dyan. Na yung dalawang yan, Sara at Zuleika, is lovers. Kaya yan din na sinasabi ni vlogger. Zuleika Lopez, kaya napansin nyo, prinesenta rin nila yung video ngayon. Hindi nila prinesenta yung video ni Sara making death threat. Prinesenta nila yung video ni Zuleika Lopez na umiiyak, nagdadrama, as if to show na basta in love si Sara. Okay lang gumawa ng death threat. So, tignan nyo, yung picture pagkikita natin. Ayan. Ayan po, picture. Ayun, nakita nyo, ano? Vlogger. Siyempre, alam naman natin, propaganda style yun. Pakawawa effect. Akala nila, ipagnanawagan talaga si Sara ng people power. Nung nadala sa Veterans Avenue. Pumunta na yung mga DDS doon, pero nilangaw yung rally.
So ganun, pinapakita na naman Dahil nila. ng hospital sila, di wala lang Paulit-ulit. Ang dami nga tao na bad trip na eh. Kasi mamag-ano Hindi na, hindi na, veterano. hindi na pinanood eh. Hindi na pinanood. Kasi nakita na nila yung pangingiyak ni Zuleika Lopez, yung drama ni Zuleika Lopez na akala nila madadala yung mga senator judges doon dahil ang pinakita na umiyak si Zuleika Lopez paulit-ulit. Or akala nila magpi-people power ang mga tao ulit dahil pinakita nila mas lalong nadiin si Zuleika Lopez, lalo na siya ang ipepresenta ng prosecution next week. Mas lalo nadiin si Zuleika Lopez dahil siya ang imbes ibaliktarin nila, walang death threat, wala naman, hindi naman totoo yung death threat. Ang kwan lang nila, ang excuse lang nila, hindi, kasi concerned lang si Sara Duterte, highly emotional, in a high emotional state si Sara Duterte dahil ang lover niya according to Montulfo. Siguro totoo, otherwise kinasuhan na nila for cyber libel si Montulfo eh. Hindi naman inalis ni Montulfo yung post niya na sinabi si Sara Duterte at si Zuleika Lopez ay lover. So sa Court of Public Opinion, embes naawa ang tao kay Zuleika Lopez, mas nabuhay ulit yung love team ni Zuleika Lopez at Sara Duterte. Kumbaga, in short, na boomerang. Bumalik sa kanya the same way yung na boomerang yung sinabi ni Miss Tapia, ni Atty. Sison, na excuse yung bumoto na 32 million para magnakaw si Sara Duterte. Dito naman, ang punto ni Atty. CJ Narbasa na presenta yung video piniplay yung video ni Zuleika Lopez na basta in love si Sara, excuse yun para gumawa siya ng death threat kay President Bongbong Marcos. So yan, i-review natin ha. Pero bago niya ni-raise yung punto na yun, ang dami na naman siyang semplang itong si Atty. Narbasa na apo ni Chief Justice, dating Chief Justice Narbasa pa naman, na kwan siya, nilectura na naman siya, ni attorney kwan na defense prosecution lawyer, na wala siyang alam sa rules, Ebes diretso niya ina-address yung si Cheese Escudero, pinagsabihan ni Cheese Escudero, huwag ka dumiretso kausapin yung prosecution lawyer. You address you address your question or manifestation or whatever to the Senate presiding officer or to the impeachment presiding officer. At pinagalitan rin ni Cheese na salita ka na. Hindi pa kita nire-recognize. Pagkatapos one time, nag-present siya ng evidence na or document, pinakita niya kay Kalilong na hindi naman pa hindi pa na-discuss sa pre-trial. Kumbaga, parang sinurpresa nila si NBI agent Kalilong, Sinurpresa na buti na lang, magaling rin itong syempre prosecution lawyer, na sinabi niya hindi natin na-discuss yan. So strike out na naman, At yun, hindi nag-argue rin siya, na pull out rin yung attention niya dahil nag-argue siya sa witness, at nililimit niya yung answer ng witness to yes or no. Eh sinabi ni Cheese, hindi. Na-rule ni Cheese na hayaan mo yung witness kung anong manera gusto niya sagutin. Kung gusto niya i-explain niya, hindi mo i-trap siya by yes or no lang. One time, nag-present siya ng wrong evidence na mali. Pagkatapos,
Yun, pagkatapos nun, yung hindi niya talaga magiba itong testimony ni Kalilu, doon na nagpakawawa effect na siya, padrama effect na siya, napakry-cry effect ni Zuleika Lopez. Embes na awa yung tao kay Zuleika Lopez, kaysa naawa yung tao kay Sara Duterte, mas pinagtawanan. Lover nga talaga sila, sabi ng mga, ang dami nagkokomento ng mga netizens ngayon. That only proves na lover sila ni Sara Duterte. Kasi nag-meltdown. Nakita nyo ba nag-meltdown si Sara Duterte nung inaresto na ang tatay niya? Ha? Si former President Rodrigo Duterte. Nag-meltdown ba si Sara nung hindi siya pinapasok doon sa Villamor Air Base? Nagwala ba si Sara? Naglupasay ba si Sara? Nag-hysterical ba si Sara? Wala. Wala. Chill-chill lang siya. Okay lang. Okay lang. Kung hindi niya ako papasukin, okay lang. Bahala kayo sa buhay niyo. Sumakay na lang, bumalik sa kotse niya. Ang init-init dito, pasok na lang ako sa kotse ko. Pero, hindi siya nagwala. Hindi siya hindi siya pumunta sa EDSA, mamuno ng people power doon. Siya mismo, hindi niya ginawa yun. Inindyan pa nga niya yung mga nagrarally. Pero nung si Zuleika Lopez ang dinala sa ospital, yun, nag-meltdown na siya. So, kaya hindi gagana yung kwanyo. Hindi gagana yung drama nyo. At sinabi ito ni Narbasa na pinapakita daw nila yung mga video ulit ni Zuleika Lopez para ipakita may systematic oppression daw ang ginawa ng Kongreso, specifically itong si chair ng Committee on Good Government and Accounts na si Joel Chua at Congressman Joel Chua ng Manila at ng Quadcom daw. Pero hindi naman systematic oppression ang nangyari. Kasi dapat hindi ganun ang reaction ni Sara, dapat cool lang siya. Pareho lang nung nangyari sa pag-aresto ng tatay niya. Siyempre, mas grabe yun, grabe yung emotional impact yung inaresto yung tatay mo. Pagkatapos dinala sa Dahig. Dinala sa Dahig, ibang lugar. Grabe ang effect dun, yung kahihiyan, lahat. Pero nagwala lang siya doon kay Zuleika Lopez, yung dinala na sa ospital. Swerte nga siya, hindi medyo that time, pinagbibigyan na siya ni Attorney Ligutan itong sinarbasa, hindi na niya. Pero maganda talaga questionin, anong punto mo na pinipresenta mo itong si Zuleika Lopez? Na sinasabi mo na meron systematic oppression. Kumbaga parang inaamin na rin nila na dahil daw may automatic oppression, systematic oppression kay Zuleika Lopez, na isang tao lang, nagwala na si Sara. Nagwala na si Sara at nag-death threat na pero may pag-amin na rin. Ang problema, diyan sa strategy ni Narbasa na prinisenta nila as main defense ni Sara si Zuleika Lopez, mas lalong madidiin. Mas lalong madidiin. Sila na ang nagbigay ng bala sa prosecution para idiin si Zuleika Lopez. Lagot ka, Zuleika Lopez. Buti ko hindi ito pinatawag para maging witness. Siya na ang isasalang next week. Lahat itong sinabi ni Narbasa gagamitin laban kay Zuleika Lopez, yung pa-cry-cry effect niya. Yan. At yun. At yun nga. Itong si Alan Peter Cayetano, sinubukan pa na isinubukan. Dali. So, ganito na lang muna yung video natin,
At least yung nangyari yon in the past na yun ano sa Quadcom 19 Congress yun. Kasi ito raw ang nakakahalam ng lahat. Kasi nga, sabi nga ni Montolpo, lover niya. Yan. Eh ngayon, binalik pala nila. Sayang, siguro, kasi putol-putol kasi isang palabas ng ano ng Senate Hindi ko nakita yun. Pero nakita ko na yun in the past, mga news. Ewan ko kung nakita nyo rin yung mga kaibigan. Pinalabas naman sa nakapas. Na ito Congress yun. Sa Quadcom Committee. Na yun nga, mga tanong nga ng mga matitindi. Lalo ni si Congresswoman Jerbil Castro ng 2nd District ng Batangas. Kaya wala. Kada pagsisinungaling ang ginawa nila. Siyempre, pagtatakpan niya nga naman ang lover niya. Alang naman ibubuyang niya lahat. Inday Sara. Yun nangyari. Hospital. Abogado rin itong Suleika na ito. Siya rin siyang abogado. Sige po. Kababayan din ni from Davao. Doon pa lang sa Davao, nung mayor si Inday Sara, ando na yan. Kumbaga, nung naging vice president, tinangay niya. Okay? Sige po, hanggang dito na lamang itong ating munting video. Itong inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Huwag kayong magalit Walang political color dito. Yung sauce lang ang narinig ninyo, Kung meron man po yung picture rin kasi para makita nyo lang yung meron talagang nakalagay, Walang political color, wala ka lang dapat igagalit ang bawat isa sa atin. Okay, God bless us all. Bye-bye.